May isang ina sa Quezon. Nang gabing iyon, nakita niyang may yumakap sa anak niya sa kuna. Yumakap na malamig at amoy lupa. Pero ang pinakamalala, ang mukha ng yumakap, kapatid niya, ang asawa niyang patay na 5 taon na. Noong 2018 pa iyon, mga ka-horror sa maliit pero masayang bayan ng Sariaya, Quezon, nakatira sina Mercy at Ronnie sa isang lumang bahay ni Nuno na gawa sa kahoy at kawayan. Kulay puti pa noon ang bahay. May malaking bakuran na puno ng sampagita at kamya, at palagi may awitin ng mga ibon tuwing umaga. Simple lang ang buhay nila, pero puno ng tawang walang hangganan. Si Mercy noon, 24 anyos pa lang, bagong graduate ng education sa Manuel S. Enverga University. Maganda siya, morena, mahaba ang buhok na laging nakatali sa ponytail at palaging may ngiti sa labi. Teacher na siya sa Sariaya Central Elementary, grade 3 ang tinuturuan. Si Ronnie naman, 27 anyos, mekaniko sa talyer malapit sa bayan. Matangkad, maskulado, at palaging may amoy langis at pabango na halo-halo meets together. May tattoo siya ng rosaryo sa braso at palaging nakasuot ng puting sando kapag nasa bahay. Magkasintahan sila mula pa noong high school pa lang. First love talaga. Niligawan ni Ronnie si Mercy sa harap ng simbahan pagkatapos ng Flores de Mayo. May dala-dala pang gitara at kinanta ang Kahit Kailan ng South Border. Kinabukasan, sinagot na agad ni Mercy kahit nahihiya pa. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. Nang magnegatibo 21 si Mercy, nagpropose si Ronnie sa tabing dagat ng Tayabas Bay. Walang sing-sing, pero may kwintas na may maliit na cruise na gawa sa silver. Sabi niya, kahit hindi pa tayo makapagpakasal sa simbahan, ikaw na ang forever ko. Doon na sila nag-live-in sa lumang bahay ng lola ni Mercy na namatay noong 2015. Sabi na matatanda sa baryo, matagal nang walang nakatira diyan, pero malinis pa rin ang bakuran, parang may nag-aalada. Hindi nila pinansin. Masaya sila. Sapat na iyon. Tuwing Sabado, nagluluto si Mercy ng sinaing na tulingan at ginataang bilo-bilo. Si Ronnie naman, nag-ayos ng lumang radio para makapakinig sila ng habang kumakain sa balkonehe. Alagi nilang pinapakinggan ang Wish 107.5 at kinakantahan ang Sana ni I Belong to the Zoo. Sabi ni Ronnie palagi, balang araw, pag may pera na tayo, ikakasal tayo sa simbahan, tapos magkakaanak tayo ng 3. 2 bebay, 1 lalaki. Si Mercy naman, tatawa lang at sasagutin, kahit isa lang muna, mahal. Basta ikaw ang tatay. Isang gabi ng Disyembre, habang nanonood sila ng teleserye, biglang nawala ang kuryente. Walang buwan noon, madilim na madilim sa paligid. Nagyakapan sila sa sofa. Natakot si Mercy kasi biglang may hangin na malamig na pumasok sa bintana kahit sarado ito. Sabi ni Ronnie, baka multo ng lola mo, binabati tayo na Merry Christmas. Tawa lang sila. Pero noon pa man, napansin na ni Mercy na may kakaibang amoy sa bahay tuwing gabi. Amoy lupa, amoy basa, amoy libing. Hindi nila alam, may iba nang nakikitira sa bahay na iyon. May iba nang nakamasid sa kanila sa bawat halakhak, bawat yakap, bawat pangarap. At may iba nang naghihintay na magkaroon ng anak si Mercy. Kaya nung isang umaga ng Pebrero 2019, nang mag-positive ang pregnancy test ni Mercy, sobrang saya nila. Niyakap siya ni Ronnie na mahigpit at umikot-ikot sa sala. Sumigaw siya sa labas, mga pair, magiging tatay na ako. Tinawanan lang ng mga kapitbahay. Pero sa loob ng bahay, sa sulok ng kwarto, may isang anino na ngumiti, ngiti na hindi para sa bagong buhay, kundi para sa darating na kapalit. Kabanata 2, ang unang kulam sa sinapupunan. Habang lumalaki ang tiyan ni Mercy, unti-unti ring nagbabago ang buhay nila sa lumang bahay sa Sariaya. Noong una, akala niya normal lang ang mga pangyayari. Buntis nga naman, madalas daw magka-mood swings, madalas makaramdam na kakaiba. Pero hindi pala normal ang mga bagay na nararanasan niya. Isang gabi ng Abril 2019,
mga alas negatibo 1-0 na ng gabi. Natutulog na si Ronnie sa tabi niya. Biglang nagising si Mercy sa sobrang lamig. Para bang binuksan ang freezer sa loob ng kwarto. Nanginginig siya, pero pawis na pawis ang katawan. Nakadapa siya sa kama, at nang imulat niya ang meta, nakita niya sa salamin sa tapat ng kama ang isang babaeng nakatayo sa likod niya. Nakaitim na damit na mahaba hanggang paa, buhok na basa at nakababalot sa mukha, at kamay na mahaba at payat na nakapatong sa balikat niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Pakiramdam niya, may humihila sa tiyan niya mula sa loob. Para bang may kamay na nakapasok sa pusod niya at hinila-hila ang sinapupunan. Nang magising si Ronnie at binuhay ang ilaw, wala na ang babae sa salamin. Pero may pulang marka sa balikat ni Mercy, parang 5 daliri na nakabaon sa laman. Sabi ni Ronnie, baka napanaginipan niya lang. Pero si Mercy, alam niya sa loob-loob niya na hindi panaginip iyon. Totoo iyon. Mula noon, nagsimula ang mga kakaibang panaginip. Tuwing madaling araw, napapanaginipan niya na may babaeng nakaitim na nakaluhod sa paanan ng kama nila, nakayuko, at may binubulong sa tiyan niya. Hindi niya marinig ng maayos ang sinasabi, pero nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa balat niya. Isang gabi, naging malinaw ang bulong. Akin siya, akin ang magiging anak mo. Ipapanganak mo siya para sa akin. Nang magising siya, basa ng pawis ang buong kama, at may dugo sa gitna ng hita niya. Kaunti lang, pero dugo talaga. Tumakbo siya sa banyo at doon niya nakita, may maliit na marka sa ibabaw ng pusod niya, parang tatak na hugis krus na baligtad. Tinakpan niya agad ng kamay. Natakot siyang makita ni Ronnie. Sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis, mas lalong lumala ang lahat. Hindi na lang panaginip. Nagsimula ng magkaroon ng tunay na pangyayari. Isang linggo ng umaga, naglilinis si Mercy sa kusina. May biglang bumulong sa tenga niya. Malakas, parang lalaki ang boses. Huwag mo siyang pakainin ng gatas mo. Akin ang dugo niya. Napalingon siya. Wala namang tao. Pero nakita niya sa lababo ang isang basong gatas na inihanda niya para sa sarili. May pulang kumukulo sa ibabaw. Dugo. Hindi na niya kinaya. Nagpunta siya sa manghihilot sa kabilang barangay. Sabi ng matandang hilot, may sumasabay sa iyo, Mercy. Hindi tao. At gusto niya ang anak mo. Binigyan siya ng itim na bato na may nakasulat na orasyon at sinabing ilagay sa ilalim ng unan tuwing gabi. Pero hindi pa rin tumigil. Isang gabi ng Hunyo, mga alas negatibo 2 na madaling araw, nagising si Mercy sa sobrang sakit ng tiyan. Para bang may gumagalaw sa loob niya na hindi normal. Naramdaman niya ang paggalaw ng baby, pero hindi parang sipa. Parang may humihila pababa. Tumayo siya, hinawakan ang tiyan, at nakita niya sa harap ng salamin. Ang tiyan niya, parang may kamay na nakalabas mula sa loob, nakadikit sa balat, at hinila-hila pababa. Tiningnan niya ng mabuti, hindi kamay ng baby. Matanda ang kamay. May sunggay ang mga kuko. Sumigaw siya ng sumigaw. Umasok si Ronnie, binuksan ang ilaw, at nawala ang kamay sa tiyan niya. Pero ang pinakamalala, nang tingnan niya ang mukha ni Ronnie sa salamin habang yakap-yakap siya mula sa likod, iba ang ngiti. Hindi si Ronnie ang ngumingiti. May ibang mata ang nakatingin sa kanya sa salamin. Pula. Walang puti. Sa gabing iyon, unang beses na umiyak si Mercy ng umiyak. Hawak ang tiyan, nakaluhod sa harap ng altar ni Virgin Mary sa kwarto nila, at sinabi niya, kung sino ka man, huwag mo siyang kunin. Akin siya, akin ang anak ko. Pero sa kaloob-looban niya, narinig niya ang sagot, malamig, mababa, at parang mula sa ilalim ng lupa. Hindi mo siya anak, Mercy. Akin siya mula pa noong una, at ipapanganak mo siya, para sa akin. Kabanata 3, ang albularyang bawal lapitan. Hindi na makatulog si Mercy. 7 araw na siyang gising na gising tuwing alas 3 na madaling araw, nakikinig sa tibok ng puso ng anak sa loob ng tiyan na parang hindi na niya kilala. Itong araw na rin siyang may pasa sa lig na hugis daliri, na lalong lumilinaw araw-araw kahit hindi siya hinahawakan ni Ronnie.
7 araw na rin siyang umiihi ng dugo tuwing madaling araw. Kaya isang Lunes ng umaga, Agosto na noon, nagpasya siyang pumunta sa pinakahuling tao na dapat lapitan ng sinumang buntis, si Aling Saling. Kilala sa buong Sariaya si Aling Saling. Hindi lang albularyo. Sinasabi na matatanda na may kapalit ang gamot niya. May mga kwento na kapag ginamot ka niya, gagaling ka nga, pero may ibang mayembro ng pamilya ang makakasakit. May mga bulong-bulungan na kapag tinanggap mo ang tawas niya, may ibang espiritu ang makakapasok sa bahay mo. At ang pinakamalala, sinasabi nila, kapag buntis ka at lumapit ka sa kanya, sigurado may kukunin siyang buhay bilang bayad. Pero wala nang choice si Mercy. Kahit sinong hilot na nilapitan niya sa bayan, umiiling lang. Mas malakas sa akin ang sumasabay sa iyo, Mercy. Si Aling Saling lang ang makakalaban niyan. Kaya nang sumapit ang 5:00 ng hapon, habang may mahinang ulan at madilim ang langit, naglakad si Mercy papunta sa dulo ng Sitio Banedero, kung saan nakatayo ang maliit na kubo ni Aling Saling na gawa sa pawid at kawayan. Walang ilaw sa labas, walang aso, pero may amoy ng insenso at bulaklak na patay na patay. Kumatok si Mercy ng 3 beses. Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Biglang bumukas ang pinto ng kusa, parang hinila ng hangin. Sa loob, nakaupo si Aling Saling sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin at abo. 70 anyos na yata siya, pero tuwid pa rin ang likod. Maputi ang buhok, mahaba hanggang baywang, at nakasuot ng pulang saya na puno ng borda ng mga mata. Sa harap niya, isang kandila na itim at isang pleto na may tawas na natutunaw. Hindi siya gumiti. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan niya lang si Mercy mula ulo hanggang paa at tumigil ang mata niya sa tiyan. Alam mo ba kung bakit bawal akong lapitan ng buntis? Tanong niya ng mahinahon. Kabadong-kabado si Mercy, pero sumagot siya. Kasi po may kapalit daw ang gamot niyo. Tumango si Aling Saling. Tama, at ang kapalit ngayon ay hindi ikaw. Hindi rin ang anak mo sa tiyan, kundi ang tatay niya. Biglang nanindig ang balahibo ni Mercy. Inaupo siya ni Aling Saling sa harap ng pleto. Inilagay niya ang kamay sa tiyan niya, hindi hinawakan, nakalambitin lang sa air. At nagsalitang Latin na mabilis, na parang awit na pabaliktad. Pagkatapos, tumigil siya. Tiningnan niya si Mercy sa mata. May 3 bagay ang nakikita ko, sabi niya. Una, hindi kulam lang ang sumasabay sa iyo. Ginamit ang espiritu ng asawa mo. Pangalawa, ang gumagamit sa kanya ay babae. At kilala mo siya. Pangatlo, hindi pa siya patay. Buhay pa siya. Nakatago lang sa ilalim ng bahay niyo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubo si Mercy. O, paano po yun? 5 taon na pong patay si Ronnie. Nakita ko po ang katawan niya sa buro. Walang ulo. Hindi si Ronnie ang sinasabi ko. Puto ni Aling Saling. Ang babaeng gumagamit sa katawan ni Ronnie. Siya ang tunay na mangkukulam. At siya rin ang tunay na ina ng ipapanganak mo. Biglang may lumabas sa tawas. Isang imehe ng isang babaeng nakahiga sa putik, buhok na puno ng ugat, at nakabukas ang bibig na parang sumisigaw. At sa tiyan niya, may maliit na kamay na nakalabas. May 7 araw ka pa, sabi ni Aling Saling. Sa ika-7, ipapanganak niya ang anak mo gamit ang katawan ng asawa mo. Sa ilalim ng bahay niyo. Kung hindi mo puputulin ang tule, hindi mo na makikita ang anak mo. Maliban na lang kung buksan mo ang sahig at bumaba ka sa libingan niya. Binigyan siya ng isang maliit na bote na puno ng langis na may dugo at isang piraso ng papel na may orasyon na nakasulat ng baligtad. Tuwing 3:00 na madaling araw, ipapahid mo ito sa tiyan mo at babasahin mo ito ng pabaliktad. Pero tandaan mo, Mercy, kapag ginawa mo ito, may babalik sa iyo na hindi mo na may babalik pa. Tinignan niya si Mercy ng matagal. At kapag nakita mo si Ronnie sa bahay niyo, huwag mo siyang tatawagan sa pangalan niya. Kasi hindi na siya ang asawa mo. Siya na ang tulay. Nang makalabas si Mercy sa kubo, umulan pa rin. Pero hindi siya basa. Para bang may peyong na hindi nakikita ang nagpoprotekta sa kanya.
Sa di kalayuan, nakita niya ang anino ni Aling Saling na nakatayo sa pinto, nakatingin sa kanya. At sa likod niya, may isa pang anino. Matangkad, walang ulo, at may hawak na maliit na kuna. At sa unang pagkakataon, narinig ni Mercy ang boses na iyon na hindi na mula sa panaginip. Mama, uwi na ako. Kabanata 4, ang gabi ng pagbabalik. 7 araw. Itong araw lang ang binigay ni Aling Saling. At eksaktong ikapito, Bayernes na madaling araw, eksaktong 3:00 ng umaga, Mayo 13, 2020. Dumating ang gabing hinintay ng lahat. Si Mercy ay gising na sa kwarto nila. Hindi na siya natutulog mula pa noong gabing bumisita siya kay Aling Saling. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang bote ng langis na may dugo at ang pepel na puno ng orasyon na baligtad. Sa harap niya, ang lumang orasan na galing pa sa lola niya. Tumigil ito ng eksaktong 2:59 na madaling araw. Hindi na gumalaw ang mga kamay. Parang alam na ng oras na hindi na ito kailangan. Biglang nawala ang kuryente sa buong bahay. Kahit ang buong barangay. Walang ilaw. Walang tunog ng generator. Tanging ang tunog lang ng ulan sa bubong at ang tunog ng tibok ng puso niya na parang drum sa dibdib. Narinig niya ito. Una, ang tunog ng gate na bumukas ng mag-isa. Parang may pumasok na mabigat ang mga hakbang. Hakbang na basa ng putik. Pagkatapos, ang tunog ng pinto sa kusina na binuksan ng marahan. Sunod-sunod na tunog ng paa na naglalakad sa sahig na kahoy. Paakyat ng hagdan. Abalik sa kwarto nila. At ang amoy. Amoy lupa. Amoy bulaklak na patay na. Amoy libing. Hindi siya gumalaw. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang tiyan niya na malaki na. 9 na buwan na siya. Manganganak na sana sa susunod na linggo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto. At pumasok si Ronnie. Hindi na siya natakot, kundi nanlamig ang buong katawan niya. Kasi, si Ronnie ang mukha. Pero hindi na si Ronnie ang katawan. Matangkad pa rin, pero nakayuko. Ang lig niya, parang nakabitin lang ang ulo, nakakabit lang sa manipis na laman. Ang mga mata, walang puti. Puro itim. At sa bibig niya, may tumulo na parang lowe na itim. Sa kandungan niya, may hawak siyang maliit na kuna na gawa sa kawayan. At sa loob ng kuna, walang kumot, walang unan. May maliit na butas lang sa gitna, parang inilaan para sa bagong silang. Mercy, ang boses niya, pero hindi na boses ni Ronnie. Parang 2 boses ang nagsasalita, isa lalaki, isa babae. Parang may sumasabay sa loob ng lalamunan niya. Hinintay kita. Oras na. Hindi siya sumagot. Hinawakan lang niya ang bote ng langis at binuksan ito. Ilapag mo siya. Sabi niya, tinutukoy ang kuna. Ilapag mo siya rito sa kama. Tumawa ang Ronnie. Tumawa ng malakas na parang hindi tao. At inilagay ang kuna sa paanan ng kama. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ni Mercy. Inilahad ang mga kamay niya, mga kamay na puno ng lupa at ugat. Bigay mo siya sa akin. Akin siya. Akin siya mula pa noong una. At doon na niya naramdaman. Sa loob ng tiyan niya, ang anak niya gumagalaw na hindi normal. Hindi na sipa. Hindi na galaw ng baby. Parang may humihila pababa. Parang may gustong lumabas. Ngunit hindi sa natural na paraan. At nakita niya sa salamin sa tapat ng kama. Sa likod ni Ronnie, may isa pang anino. Babay. Nakahubad. Buhok na mahaba at basa. At sa tiyan niya may butas. Malaking butas na parang hinukay. At sa loob ng butas na iyon, may maliit na paa na nakalabas. Mama, ang boses na iyon, hindi na mula kay Ronnie. Mula sa tiyan ng babaeng nasa salamin. Mama, tulungan mo ako. Gusto ko nang lumabas. At doon na siya napasigaw. Hinawakan niya ang tiyan niya at naramdaman ang kamay na nakalabas mula sa loob. Hindi sa pusod niya, kundi sa ibaba, sa may-ari niya. Parang may gustong makawala sa ibang paraan. At nakita niya sa sahig. May tumulo na dugo mula sa kanya. Hindi kaunti. Parang bukas na ang sinapupunan niya.
Oras na, sabi ng Ronnie. Ipapanganak mo siya ngayon. Dito, sa akin. Tumayo siya, hinawakan ang kuna, at hinila papalapit kay Mercy. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Aling Saling. Kapag nakita mo siya, huwag mo siyang tatawagin sa pangalan niya, kasi hindi na siya ang asawa mo. Pero hindi niya napigilan. Ronnie, bulong niya, umiyak na. Mahal, tulungan mo ako. Huwag mo siyang kunin. Biglang tumigil ang Ronnie. Tumingin sa kanya. At unti-unting bumalik ang puti sa mata niya. Mercy. Ang boses niya ngayon, boses talaga ni Ronnie. Mahina. Arang nanggagaling sa malalim na balon. Patay na ako. Hindi ko siya anak, pero ginagamit nila ako. Para makuha siya. At doon na siya napaiyak ng malakas. Kung gagawin mo ang ritual, may kapalit. Huwag mong gawin. Hayaan mo na lang. Pero hindi na siya nakapagsalita. Biglang sumigaw ang Ronnie ng malakas na parang hayop. Bumalik ang itim sa mata niya at hinawakan ang tiyan ni Mercy. Bigay mo siya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mercy na bumukas na talaga ang sinapupunan niya. May lumabas na dugo, may lumabas na tubig, at may maliit na kamay na nakalabas na sa ibaba niya. At narinig niya ang sigaw ng babae mula sa salamin. Ipapanganak ko na siya. Akin na siya. At ang huling bagay na naalala ni Mercy, bago siya nawalan ng malay, ay ang malamig na kamay ni Ronnie na yumakap sa kanya mula sa likod, at ang bulong nito sa tenga niya. Salamat, Mercy. Salamat sa pagbigay sa akin ng anak natin. At ang huling tunog na narinig niya ay ang tunog ng kuna na binaba sa sahig. At ang tunog ng maliit na paa na tumapak sa kahoy. Tapos na, handa na ang pagbabalik. Kabanata 5, ang ritual na may kapalit. Nang magising si Mercy, wala na siya sa kama. Nakahiga siya sa sahig ng kwarto. Nakapalibot sa kanya ang bilog na asin na sinabog niya kanina bago nawalan ng malay. Basa ang buong sahig ng dugo niya. At sa gitna ng bilog, nakapatong ang bote ng langis na binigay ni Aling Saling. Bukas na, at halos ubos na ang laman. Hindi siya makagalaw agad. Parang binagsak ng isang truck ang katawan niya. Ang tiyan niya patag na. Wala na ang malaking umbok. Wala na ang anak niya sa loob. Pero may naririnig siya. Isang mahinang iyak ng bagong silang. Nanggagaling sa ilalim ng sahig. Sa ilalim mismo ng kama nila. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat. Ang sigaw, ang kamay na lumabas sa kanya, ang malamig na yakap ni Ronnie, at ang huling bulong na iyon. Salamat sa pagbigay sa akin ng anak natin. Hindi siya makapaniwala. Ipapanganak niya pa lang sana sa susunod na linggo. Hindi pa siya ready. Pero ngayon, parang nanganak na siya. Sa sahig, nang walang tulong, nang walang doktor, at hindi sa normal na paraan. Tumungo siya sa kama at tumingin sa ilalim. At doon niya nakita, may butas sa sahig na kahoy, deti ay walang butas iyon. Isang parisukat na butas, mga 1 metro ang lapad, parang hinukay lang bigla. At sa loob ng butas, may hagdan na gawa sa ugat at lupa na pababa sa dilim. At sa ibaba, may ilaw ng kandila. At may isang kuna. At sa kuna, may isang sanggol na umiyak. Hindi siya nagdalawang isip. Kahit mahina pa, kahit duguan pa, kahit halos hindi na makalakad, bumaba siya sa hagdan na iyon. Bawat hakbang, nararamdaman niya ang lamig na umaakyat sa mga paa niya. Bawat hakbang, naririnig niya ang bulong ng 2 boses, lalaki at babae, na magkapanabay na nagsasabi, "Akin siya, akin siya, akin siya." Nang makababa siya, nasa isang silid siya na gawa sa lupa, parang libingan. May mga ugat sa dingding, may mga buto ng hayop na nakasabit, at sa gitna, ang kuna, at sa tabi ng kuna, si Ronnie, nakaupo sa lupa, nakayuko, pero buhay na buhay ang katawan. May lig na ulit, may ulo na ulit, pero ang mukha, hindi na si Ronnie. Sa likod niya, nakatayo ang babae. Ang babaeng nakita niya sa salamin.
Ang babaeng may butas sa tiyan. Buhay na ngayon. Nakahubad pa rin. Basa pa rin ang buhok. Pero may ngiti na malawak sa labi. Salamat, Mercy, sabi niya. Salamat sa pagpapahiram ng sinapupunan mo. Salamat sa pagpapahiram ng asawa mo. Salamat sa pagbigay ng anak ko. At doon na niya nakita ang anak niya. Isang lalaki. May itim ang balat. Mata na puro itim. At sa noo, may tatak na baliktad na krus, katulad ng marka niya noon. Hinawakan niya ang anak, pero hindi siya makahawak ng maayos. Parang malamig na bato. Parang hindi buhay. Huwag mo siyang kunin, sabi niya, umiyak na. Akin siya, akin ang anak ko. Tumawa ang babae. Hindi mo siya anak. Ako ang nanay niya. Ako ang nagluwal sa kanya. Sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng asawa mo. At doon na niya naintindihan ang lahat. 5 taon na palang nakakulong ang babaeng ito sa ilalim ng bahay nila. Dati niyang kasintahan si Ronnie. Nabuntis niya. Pero noong malaman ni Ronnie, itinulak niya ito sa balon sa likod ng bahay. Inilibing niya ng buhay. At noong mamatay si Ronnie sa aksidente, ginamit ng babae ang espiritu niya para makabalik, para makapagiganti, at para makapanganak ulit gamit ang katawan ng bagong babae ni Ronnie. Kaya ginamit ang sinapupunan ni Mercy. Kaya ginamit ang katawan ni Ronnie bilang tulay. Kaya ngayon, may anak na sila. Isang anak na hindi para sa mundo sa itaas, kundi para sa mundo sa ilalim. Sinubukan ni Mercy kunin ang anak, pero hinawakan siya ng babae sa lig. May kapalit ang ritual, Mercy, sabi niya. Binigyan kita ng 7 araw. Hindi mo ginawa ang orasyon ng tama. Kaya ngayon, akin na siya. At doon na niya naramdaman ang langis na may dugo na ipinahid niya sa tiyan niya kanina. Hindi para protektahan ang anak niya, kundi para markahan siya. Para maging tulay siya. Ara siya naman ang kunin. At sa huling sandali, nakita niya si Ronnie, ang tunay na Ronnie, na lumitaw sa likod ng babae. Mercy, ang boses niya, mahina na mahina. Patakbo ka. Huwag mo siyang kunin. Hindi na siya buhay. At doon na siya tumakbo. Paakyat sa hagdan. Pabalik sa kwarto. Pabalik sa bilog ng asin. At noong makalabas siya, hinila niya ang kama at tinakpan ang butas. At doon siya umiyak ng umiyak. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng kandila na namatay sa ilalim. At ang huling bulong na narinig niya mula sa babae. Salamat, Mercy. Salamat sa anak ko. Babalik ako. Kapag handa ka na uling magbiday. At sa gabing iyon, nawala ang anak niya. Pero hindi nawala ang bakas. Kasi tuwing 3:00 na madaling araw, narinig niya pa rin ang iyak ng sanggol sa ilalim ng sahig. At tuwing titingnan niya ang tiyan niya sa salamin, may maliit na kamay pa rin ang nakalabas. Hinihintay siyang bumaba ulit. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon. 2025 na ngayon. Si Mercy ay nakatira pa rin sa perehong lumang bahay sa Sariaya, Quezon. Hindi niya ito iniwan. Hindi niya kayang iwan. Ang kama nila ni Ronnie noon ay nasa perehong pwesto pa rin. Ang butas sa sahig ay tinakpan niya ng semento at inilagyan ng mabigat na kabinet na gawa sa Nara. Pero alam niya, hindi sapat ang semento para takpan ang nangyari. Tuwing Mayo, tuwing buwan ng mga patay, bumabalik ang lahat. Tuwing 3:00 na madaling araw, naririnig niya pa rin ang iyak ng sanggol sa ilalim. Tuwing gabi ng Bayernes Tres, nararamdaman niya pa rin ang malamig na yakap sa likod niya. Parang may nakatayo pa rin sa paanan ng kama. At tuwing titingnan niya ang tiyan niya sa salamin, may maliit na guhit pa rin ng baliktad na krus na hindi na mawala kahit anong sabon ang gamitin niya. Pero may isang bagay na nagbago. 1 taon pagkatapos ng gabing iyon, nagkaroon si Mercy ng lakas ng loob na magpatingin ulit kay Aling Saling. Hindi na siya natakot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang makarating siya sa kubo sa Sitio Banadero, wala na roon si Aling Saling. Puro abo na lang ang natira. Nakasunog ang buong kubo. Sabi ng mga kapitbahay,
Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon noong 2020, biglang nasunog ang bahay ni Aling Saling kahit walang kandila o gesera. At nang hanapin ang katawan niya, wala silang natagpuan. Arang sinunog siya mula sa loob. Pero may iniwan siyang liham sa ilalim ng paso ng kamots, nakabalot ng pulang tela. Para kay Mercy. Binuksan niya ito, at doon niya nabasa ang katotohanan. Hindi lang anak ang kinuha sa kanya noong gabing iyon. Hindi lang katawan ni Ronnie ang ginamit bilang tulay. Ang babaeng nakakulong sa ilalim ng bahay nila ay hindi dating kasintahan ni Ronnie. Siya ang unang asawa ni Ronnie. Ang tunay na asawa na hindi alam ni Mercy na buhay pa, na itinago ni Ronnie sa ilalim ng bahay mula pa noong 2014 na dahil ayaw niyang magkaroon ng anak sa kanya. Dahil takot siya sa sumpa ng pamilya niya na lahat daw ng panganay na lalaki sa lahi nila ay kinukuha ng ibaba. Kaya na malaman niyang buntis si Mercy, ginamit niya ang ritual para mailipat ang sumpa. Para ang anak niya kay Mercy ang maging handog. At si Aling Saling, alam niya ang lahat, kaya siya ang bawal lapitan. Kasi siya ang tagapagbantay ng sumpa. Pero sa huli, natalo rin siya, kaya siya nasunog. Nang mabasa ni Mercy ang liham, natanggap niya na ang katotohanan. Hindi siya biktima lang. Kasabwat din siya. Nang hindi niya sinunod ng tama ang orasyon. Nang tanggapin niya ang langis na may dugo. Nang hayaan niyang gamitin ang katawan niya. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang araw na Mayo 2024, eksaktong 3:00 na madaling araw, narinig niya ulit ang iyak. Pero sa pagkakataong ito, may kasama itong boses ng lalaki. Mama, uwi na kami. At nang tiningnan niya sa ilalim ng kabinet, may maliit na kamay na lumabas sa semento. At sa tabi nito, may malaking kamay na hawak ito. Kamay ni Ronnie. Hindi na malamig. Mainit. At nang tingnan niya sa salamin, nakita niya silang tatlo. Siya, si Ronnie, at ang anak nila. Ngiting-ngiti. Hindi na sila galit. Hindi na sila naghihintay ng kapalit. Kasi handa na silang umuwi. At ngayon, tuwing Mayo, iniiwan ni Mercy ang isang upuan sa hapagkainan. May plato, may kanin, may ulam. At tuwing 3:00 na madaling araw, naririnig niya ang tunog ng mga paa na umakyat sa hagdan. At nararamdaman niya ang yakap na malamig. Pero puno na ng pag-ibig. At iyon na ang bagong simulan niya. Hindi na takot. Hindi na lungkot. Pamilya na ulit sila. Kahit sa ilalim o sa itaas, magkasama na sila. At kung may marinig kayong umiyak na sanggol sa Sariaya tuwing gabi na Mayo, at may makita kayong babaeng nakatayo sa labas ng lumang bahay na puti, huwag kayong matakot. Kami lang iyon. Naghihintay. Naghihintay na makumpleto ulit ang pamilya. At baka, ikaw mo na ang susunod. Salamat sa pakikinig, mga ka-horror. Kung nakilabot ka, naiyak o natakot, mag-comment kang gayon. Protect me o nakatira arayan AKSA Sariaya. At sabihin mo sa akin kung ano ang naramdaman mo sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa susunod na kwento. Dahil sa susunod na linggo, may bagong pamilya na magbabalik. At baka, kasama ka na roon. Ingat kayo palagi. At kung may marinig kayong umiyak sa ilalim ng inyong bahay, huwag nyo nang buksan ang sahig. Good night. At magkita-kita tayo ulit sa ilalim